Ika-15 ng Enero, 5 araw matapos ang pag-atake sa Engels Air Base. Naniniwala ang Moscow na kontrolado na nila ang sitwasyon. 260 na nagtamo ng pinsala ang agad na isa na ilalim sa emergency repair. Inilayo sila sa paningin ng publiko upang hindi maging mitsa ng usap-usapan. Ngunit ang desisyong iyon ang nag-udyok sa isang bagay na mas malala pa. Kapag ang isang strategic bomber ay sumailalim sa overhaul, hinihila nito ang mga engines, test benches, at spare modules kasama nito. Nang gabing yun, ang susunod na strike ay hindi lamang basta sumira ng isa pang aircraft. Ginawa nitong isang industrial disaster na nagkakahalaga ng $3.4 bilyong ang isang pagkatalo sa labanan. Alas 3:40 na madaling araw sa loob ng Kazan-Gorbunov Aviation Plant. Bukas pa rin ang mga ilaw, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil bagsak na ang kanilang schedule. Nagdesisyon ang Russia ilang buwan na ang nakakaraan na siyang maglalantad sa sarili nilang kahinaan. Sa halip na ikalat ang mga nasirang 260 sa iba't ibang airfield, pinagsama-sama sila ng Moscow sa Kazan para sa deep overhaul. Sa papel, mukha itong episyente. Ngunit sa realidad, napakadelikado nito. Ang bawat 260 ay nangangailangan ng average na 16 hanggang 20 buwan ng restoration. Sangkot dito, ang higit sa 41,000 individual na components. Halos 70% ng mga piyesang ito ay nakadepende sa high-temperature titanium alloys. Ang mga materyales na ito ay hindi maaaring palitan o magawa ng mabilis. Hindi dinisenyo ang planta para sa ganito karaming trabaho. Ang operational load nito ay umabot na sa 134% ng kapasidad nito, na nantutulak sa mga makinarya at tauhan ng lampas sa ligtas na limitasyon. Ang tunay na problema ay hindi ang espasyo, kundi ang certification. 48 engineers lamang sa buong Russian Federation ang may otoridad na mag-aproba ng NK-32 engine reassembly. Sa panahon ng night shifts, ang bilang ngayon ay bumababa sa wala pang 9 specialists sa site. Kung pumalya ang kahit isang inspection cycle, ang buong engine module ay matitigil ng walang katiyakan. Hindi na ito isang pabrika lamang. Ito na ang nag-iisang pressure point na humahawak sa strategic aviation fleet ng Russia. At ang mga pressure point ay hindi kailangang wasakin ng tuluyan. Kailangan lang silang bigyan ng stress sa maling pagkakataon hanggang sa kusang bumigay ang system. Habang papalapit ang bukang liwayway sa Kazan, akala ng Russia ay protektado na ang kanilang mga bombers. Sa katunayan, inilagay lang nila ang mga ito sa pinakamarupok na posisyon na posible. Habang nakatuon ng mga Russian commanders sa airframes at flight readiness, may ibang pinag-aaralan ang Ukraine. Hindi kung nasaan ang mga bombers, kundi kung ano ang nagpapanatili sa mga ito para umiral. Ang pagsira sa isang 260 ay lumilika ng ingay sa balita. Ngunit ang pagparalisa sa system sa likod nito ay lumilika ng katahimikan sa operasyon. Sinimulang bakasin ng mga Ukrainian analysts ang bomber fleet mula sa dulo pabalik. Sinuri nila ang maintenance logs, overhaul cycles, at industrial dependencies. Ang konklusyon ay mabilis at nakakabahala. Bawat 260 saan man ito lumipad, ay nakadepende sa iisang component, ang NK-32 engine. Kung wala ito, hindi makakalipad ang aircraft, hindi makakapag-deploy, at hindi man lang masa-certify para sa storage. Ang bawat NK-32 ay nangangailangan ng higit sa 6,300 oras ng precision machining. Sinusundan ito ng mga inspection stages na sinusukat sa microns, hindi millimeters. Sa buong Russia, wala pang 50 engineers ang legal na otorisado mag-aproba ng engine restoration. Wala pang 18 tao ang kayang mag-certify ng turbine cores na sumasailalim sa extreme thermal stress. Sa gabi, ang bilang na ito ay bumabagsak sa single digits. Hindi yan katatagan. Yan ay pagkakasakal sa sistema. Ang lalong nagpataas ng tensyon sa Kiev
ay ang sumunod na natuklasan. Halos 3 kapat ng mga reserve. NK-32 modules ng Russia ay nakapaloob sa iisang industrial corridor. Ilang hakbang lang ang layo mula sa mga test stands mismo. Ang isang aberya doon ay hindi lang magpapabagsak sa isang bomber. Ititigil nito ang operasyon ng buong fleet. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng galit na may halong estratehiya. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng Russia ang lakas sa pamamagitan ng laki at pananakot. Ngunit ang kanilang pinakamalakas na armas ay nakadepende na ngayon sa mga tumatandang specialists at marupok na schedule. Dahil susunod, titingnan natin ang pader na pinagkatiwalaan ng Russia at kung bakit hindi ito kasing tibay ng inaakala. 1:00 ng madaling araw. Sa itaas ng Kazan, gising na gising ang Air Defense Network. Mula sa labas, tila nababalot ng bakal ang lungsod. Ang S-400 systems ang nagdodomina sa outer ring. Ang kanilang mga radar ay umiikot ng daan-daang kilometro para masubaybayan ang anumang aircraft bago pa ito malaman ng mga piloto. Sa ilalim nila, ang mga Buk M3 batteries ay laging handa. Naka-optimize ang mga ito para harangin ang mga target na lumilipad ng masyadong mababa para sa strategic radar. Mas malapit pa rito, ang huling barikada ay nakahanda na rin. Ang Pansir S-1 at TORM-2 units ang nagbabantay sa industrial zone na kayang magpaputok sa loob ng 5 segundo matapos makakita ng target. Kasama rin dito ang Krasuka-4 na pinupuno ang himpapawid ng electromagnetic noise. Sapat na ito para guluhin ang navigation sa buong distrito. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kumpiyansa. Ang isang S-400 batalyon ay kayang sumubaybay sa mahigit 200 at 50 targets ng sabay-sabay. Ang bawat interceptor na inilunsad ay may sapat na kinetic energy para wasakin ang mga reinforced structures. Sa peak readiness, ang system ay kumokonsumo ng mas maraming kuryente kaysa sa isang lungsod na may 80,000 residente. Sigurado ang mga Russian commanders sa isang bagay. Walang unmanned aircraft ang makakatagal sa loob ng zone na ito. 70 segundo lang ang itatagal nila. Iyan ang nakasulat sa kanilang defensive doctrine. Ngunit, ang doctrine ay nakadepende sa expectation. At ang expectation na yon ay nagsasabing ang kalaban ay manggagaling sa langit. Habang nakatitig ang mga operators sa kanilang radar scopes, ang labanan ay tahimik nang lumilipat sa lugar na hindi idinisenyo para sa kanilang mga system. 2:05 ng madaling araw. Ang mga unang contacts ay lumitaw sa eksaktong lugar na inaasahan ng mga Russian radar crews. Mataas ang lipad, malinis ang trajectory, at malaki ang radar signatures na mabilis na patungo sa Kazan. Para sa mga operators sa loob ng command shelter, pamilyar ang nakikita nila. Ito ang klasikong profile ng mga cruise missiles na naghahanda para pumasok sa engagement range. Walang pag-aalinlangan. Sinimula ng Nebo M radar na i-prioritize ang mga targets. Direkta nitong ipinapadala ang data sa S-400 Fire Control Network. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang mga tracking locks sa maraming screen. Mula sa pananaw ng Russia, ito ang sandaling pinaghandaan ng system. Sunod-sunod na inilunsad ang mga interceptors. Ang bawat missile ay nagkakahalaga ng mahigit $2,000,000. Nangangailangan ito ng mahabang oras ng recalibration pagkatapos ng launch at kumukonsumo ng limitadong stock na hindi agad mapapalitan. Gayunpaman, hinihini ng doctrine ang mabilis na aksyon. Sa extreme range, doon pinakamahusay ang S-400 at ang mga target ay parang mga beacons sa linaw. Ang hindi alam ng mga crews, ang mga dumarating na bagay ay hindi mga armas. Sila ay mga radar profile decoys na idinisenyo para gayahin ang bilis at altitude ng mga Storm Shadow class threats. Meron silang higit sa 70% accuracy pagdating sa reflection signature. Magaan na frames, reflective shaping, at sapat na realism para i-trigger ang full engagement protocols. Sa loob ng wala pang 4 na minuto, nakamit ng system ang tila ganap na tagumpay. Nawala ang mga target,
Luminis ang mga radar screen at tumaas ang kumpiyansa. Ngunit ang tagumpay na yon ay may kapalit na hindi kinukwenta ng mga nasa loob ng bunker. Habang ang mga million-dollar interceptors ay sumasabog ng walang saysay sa atmosphere, ginawa ng S-400 ang kailangan ng Ukraine. Naubos nito ang atensyon, bala at oras ng depensa. At dahil idineklara ng ligtas ang langit, ang lahat ng sensors sa network ay nakatingin na ngayon sa maling direksyon. 2:18 ng madaling araw. Dahil ligtas na ang itaas na bahagi ng langit, may lumitaw na paggalaw malapit sa lupa. Doon sa bahagi kung saan nahihirapan ang mga long-range radar. May mga bagong contact na gumagapang sa mga pampang ng ilog at sa mga tupi ng kalupaan. Ito na ang engagement zone ng Book M3. Binuo para sa bilis, ang system ay nag-react ng walang pagkaantala. Sa loob ng 8 segundo, nag-lock ang tracking radars at umikot ang mga launch vehicles. Sumugod ang mga interceptors, gabay ng real-time fire control updates. Ang bawat missile ay may fragmentation charge na idinisenyo para sumakop sa malawak na area. Tamang-tama ito para sa pagwasak ng mga low-flying targets. Noong una, pabor sa Rusya ang resulta. Ilang drones ang nawala sa screens at naputol ang data links. Akala ng mga operators ay kontrolado na nila ang sitwasyon, ngunit biglang nagbago ang pattern. Ang mga natitirang target ay tumangging sumunod sa predictable flight paths. Bigla silang akyat, pagkatapos ay mabilis na bababa at nagpapalit ng direksyon sa pagitan ng mga radar pulses. Lalo pang naging mahirap ang pag-track dahil sa terrain masking. Bawat manyobra ay nagpipilit sa book na muling kwentahin ang intercept geometry nito. Ang bawat recalculation ay kumakain ng mahahalagang segundo. Mabilis na naubos ang mga missile. Para mapanatili ang depensa, nagpaputok ang mga batteries ng lampas sa recommended tempo. Ang engagement rates ay umabot sa halos 3 beses ng doctrinal limits. Mas mabilis na naubos ang mga launch tubes kaysa sa inaasahan ng mga crews. Nagpatuloy ang Book M3 sa pagtama ng mga individual na target. Ngunit unti-unti nang nawawala ang kontrol. Bawat pagkaantala ay nagpapaikli sa reaction distance. Bawat interception ay nangangailangan ng mas maraming resources. Yumaban pa rin ang system, ngunit hindi na nito hawak ang takbo ng labanan. At habang papalapit ang mga drones, ang pressure ay lumilipat na sa huling defensive ring. Alas, sabay na nag-activate ang Pantsir S1 at TORM-2 units. Ang kanilang mga sensors ay mabilis na humarap sa iba't ibang direksyon. Sa distansang ito, ang reaction time ay sinusukat na lamang sa segundo. Unang nagpaputok ang dual cannons ng Pantsir na naglalabas ng libu-libong rounds bawat minuto sa kadiliman. Sumunod ang mga interceptors para sa mga target na lumilitaw ng napakabilis at napakarami. Sa papel, ang system na ito ay nakamamatay. Ngunit sa realidad, pinipilit itong gumawa ng napakaraming bagay ng sabay-sabay. Ang bawat Pantsir vehicle ay kaya lamang mag-prioritize ng 4 na target bawat segundo. Kapag lumampas na ang mga dumarating na track sa limitasyong iyon, nagsisimula ng magkaroon ng pila sa engagements. Ang pila ay nagdudulot ng delay at ang delay ay nagdudulot ng overlap. Agad itong sinamantala ng mga drones. Naghahati-hati sila sa maliliit na grupo at dumarating sa magkakaibang anggulo at altitude. Sinubukan ng TORM, 2 na punan ang mga pagkukulang. Paulit-ulit itong nagpaputok para takpan ang mga gaps. Tumama ang ilang interceptors, ngunit ang bilis ng pagpaputok ay lumampas na sa normal na limitasyon. Sa loob ng ilang sandali, ang depensa ay naging strain na lamang. Hindi dahil pumalya ang mga system, kundi dahil sila ay overload na. At ang overload ay hindi nakikita hanggang sa hindi na ito kayang bawiin. Habang patuloy ang putukan, isang maliit na pagkakataon ang bumukas para sa susunod na yugto ng pag-atake. 2:33 ng madaling araw. Dahil sa matinding pressure sa defensive ring, inilabas ng mga Russian commanders ang huling safeguard. Nawala ang satellite links. Ang mga ordinaryong drones ay dapat na nawala na ng direksyon o bumagsak ng walang
ang gabay. Sa loob, ngunit sa pagkakataong ito, walang bumagsak. Ang mga natitirang drones ay hindi bumagal at hindi rin naghiwa-hiwalay. Nagpatuloy sila pasulong nang may nakakatakot na katumpakan. Ginugulo ng kasuka 4 ang mga transmissions. Ngunit wala ng transmissions na kailangang guluhin. Lumipat sa halip, ang kanilang positional error ay nananatiling mas mababa sa 2 metro. Lalang tumindi ang electronic storm. Ngunit wala itong nagawa. Walang guidance channels na mapuputol at walang operators na mapapatahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon ng gabing yun, hinarap ng Russia ang isang banta na hindi nila kayang pakialaman. Tumahimik ang labanan, hindi dahil tapos ng atake, kundi dahil hindi na kailangan ng mga drones ng permiso para magpatuloy. At dahil walang silbi ang jamming, ang huling yugto ay nagsimula na. 2:41 ng madaling araw. Ang mga huling drones ay bumaba sa ilalim ng mga ilaw ng pabrika. Lumilipad sila ng napakababa, kaya wala ng silbi ang radar. Sa distansyang ito, hindi na mahalaga ang interception. Ang resulta ay nakadepende na lamang sa physics. Hindi nila pinansin ang mga pakpak o fuel lines. Ang tanging target nila ay ang NK-32 engine. Ang bawat drone ay pumila sa intake path, sumisid sa makitid na channel na nagpapakain sa turbine core. Agad na nangyari ang impact. Sinundan nito ng matinding init sa loob ng isang bahagi ng segundo. Ang mga warheads ay naglabas ng thermal energy na lampas sa 4,600 degrees Celsius. Malayong malayo ito sa kayang itagal ng aerospace-grade titanium. Sa ilalim ng ganyang stress, ang metal ay hindi lang nababasag, ito ay nagko-collapse. Nawala ang structural shape ng compressor blades. Ang turbine discs ay nayupi ng hindi pantay. Nawala ang internal balance bago pa man makapag-react ang mga suppression systems. Kumalat ang apoy sa maintenance bay. Nagapoy ang mga specialized lubricants. Ang mga katabing engine modules ay uminit ng husto at hindi na maaring maisalba. Ang strike na ito ay naging isang cascading failure. Sa loob ng ilang minuto, ang mga makina ay hindi na kayang ayusin. Hindi lang sila basta nasira. Sila ay tuluyan ng nawala. Para sa Russia, hindi lang ito pagkawala ng isang bomber. Ito ay ang pagkaputol ng kanilang operational continuity. Ang isang Tu-100, 60 na walang certified NK, 32 ay hindi makakalipad at hindi na maibabalik sa serbisyo. Habang napupuno ng usok ang hangar, isang katotohanan ang hindi na maitatago. Sa pagsikat ng araw, ang pinsala ay kumalat na ng malayo sa mga pader ng Kazan plant. Ang nawala sa Russia ay hindi lamang hardware, kundi oras. Ang oras ang nag-iisang resource na hindi kayang i-stockpile ng kahit anong militar. Ang paggawasak ng mga certified NK-32 components ay nagdulot ng freeze sa buong bomber maintenance network. Itinigil ang lahat ng inspections. Nahinto ang documentation. Ang mga makina na naghihintay ng apruba ay nakatingga na lamang ng walang katiyakan. Kahit ang mga buong Tu-100 ay naging grounded assets na rin dahil sa kawalan ng certified turbines. Napakabigat na naging ripple effect nito. Bawat karagdagang oras ng paglipad ay may dala ng mas mataas na panganib. Tinataya ng mga engineers na ang mahabang operasyon ay nagpapabilis sa engine fatigue ng halos 1% bawat lipad. Isa itong rate na hindi kakayanin ng mga aircraft na nasa limitasyon na ng kanilang disenyo. Ang pagpapakalat sa mga natitirang bombers ay lumikha ng panibagong dilema. Ang paglipat sa kanila ng libu-libong kilometro ay nagpababa sa strike readiness at nagpahirap sa logistics. Ang tunay na shock ay nanggaling sa pagkawala ng capability ng mga tauhan. Dahil sira ang mga test benches at bagsak ang schedule, ang mga specialized technicians ay nawalan ng trabaho. Are we stable? Ang kanilang mga skills ay unti-unting nangangalawang sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi lang ito isang tactical setback, kundi isang structural fracture. Maaring meron pa ring mga bombers ang Russia, ngunit ang pagpapanatili sa kanila ay nangangailangan ng continuity. At ang continuity na yon ay tuluyan ng naputol.
Hindi lang isang aircraft ang sinira ng atake, kundi ang ritmo ng buong sistema. At sa modernong digmaan, ang mga sistema ay bumabagsak bago pa man matalo ang mga hukbo. Ang operasyong ito ay hindi tungkol sa paggawa ng eksena para sa balita. Idinisenyo ito para ipakita ang isang malalim na katotohanan tungkol sa modernong digmaan. Ang lakas ngayon ay hindi na sinusukat sa dami ng aircraft o missiles lamang. Sinusukat ito sa tibay ng mga sistema at kung gaano kadali itong gumuho. Hindi nawalan ng lakas ang Russia dahil lang may nasunog na bomber. Nawalan sila ng leverage dahil ang structure na sumusuporta sa kanilang strategic aviation ay nagkapira-piraso. Kapag huminto ang maintenance at nabigo ang certification, ang pinaka-advanced na armas ay nagiging simbolo na lamang sa halip na kagamitan. Hindi direktang hinarap ng Ukraine ang kapangyarihan ng Russia. Inatake nila ang dependence o ang pagdedepende ng system sa maliliit na bagay. Binago nito ang lahat. Dahil kung ang mga low-cost systems ay kayang magpabagsak ng assets na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dollar. Ang dominasyon ay hindi na tungkol sa kung sino ang may mas maraming armas, kundi tungkol sa kung sino ang nakakaalam kung saan ito bibigay. Kaya, anong palagay ninyo? Ito na ba ang hinaharap ng digmaan? O simula pa lamang ng isang mas mapanganib na yugto? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comments at mag-subscribe para hindi ninyo mamimiss ang susunod naming pagsusuri sa takbo ng mga modernong digmaan.